Huminto ka na ba upang pagnilayan kung sino ang tunay na gumagabay sa iyong mga hakbang ngayon? Naglakad ba tayo batay lamang sa ating mga hangarin, alalahanin, at plano, o hinahanap natin ang biyaya ng Diyos upang gabayan ang bawat pagpili na ating gagawin? Pag-isipan ito, ilang beses ka na bang nagising na iniisip ang mga problema sa araw na ito, ang mga bayarin na babayaran, ang mga panggugipit sa trabaho, o ang mga sagot na kailangan mong ibigay? At ilang beses, bago ang lahat ng ito, time team mong isinuko ang iyong mga paraan sa Panginoon, humihingi ng kanyang biyaya upang gabayan ang bawat desisyon. Minsan tayo ay abala sa pagsisikap na kontrolin ang lahat ng bagay na nakalimutan natin na siya lamang ang nakakaalam ng mga landas na tunay na magdadala sa atin sa kapayapaan at layunin. Isipin kung ano ang magiging pakiramdam na simulan ang bawat umaga na ipahayag ng buong puso mo, Panginoon, patnubayan mo ang aking mga hakbang na may iyong biyaya. Higit pa ito sa paghingi ng proteksyon o pagpapala, ito ay pagkilala na kahit gaano tayo katalino, organisado, o karanasan, hindi natin malalaman kung ano ang naghihintay sa hinaharap. Ang Diyos lamang, sa kanyang perpektong karunungan, ang nakakakita ng hindi natin nakikita at naihahanda ang ating landas. At kapag huminto tayo sa pag-asa lamang sa sarili nating lakas at pagtitiwala sa kanyang biyaya, may malaking pagbabago. Ang ating mga takot ay nababawasan, ang mga pag-alinlangan ay nawawala ang kanilang kapangyarihan, at maging ang mga paghihirap ay nagkakaroon ng bagong kahulugan, dahil alam nating hindi tayo lumalakad ng mag-isa. Marahil ay nahaharap ka sa mahahalagang desisyon ngayon, isang bagong trabaho, isang mahirap na pag-uusap, mga problema sa pamilya, o kahit na ang tahimik na dalamhati na walang nakikita. Likas na makaramdam ng kawalan ng katiyakan, ngunit doon mismo ang biyaya ng Diyos ay nagpapakita ng sarili nitong makapangyarihan. Ito ay nagpapaalala sa atin na hindi natin kailangang magkaroon ng lahat ng mga sagot. Magagawa natin ang bawat hakbang na sinasang-ayunan ng kanyang pabor, na kumikilos kung saan nabigo ang ating mga pagsisika. Ito ay araw-araw na pagsuko, nagsasabing, Panginoon, hindi ko alam ang lahat, ngunit nagtitiwala ako na ang iyong biyaya ay gagabay sa akin. At tingnan kung gaano kaganda ang mapagtanto na ang biyaya ay hindi nakasalalay sa merito. Kahit na puno tayo ng mga kapintasan, iniaalok sa atin ng Diyos ang kanyang pagmamahal at pangangalaga. Ito ay ganap na nagbabago sa paraan ng pagtingin natin sa mga hamon. Ang dati tila imposible ngayon ay tila matiis, dahil alam nating hindi tayo lumalakad ng mag-isa. At gaano man kalaki ang balakid, ang kanyang biyaya ay laging mas dakila. Sa huli, ang pagtitiwala sa biyaya ay nangangahulugan ng pagpapabaya sa kontrol, at pagtanggap na alam ng Diyos kung ano ang pinakamabuti para sa atin. Ito ay nagigising araw-araw na nagsasabing, Panginoon, gawin mo ang aking mga hakbang, ang aking mga salita, ang aking mga iniisip. Hindi ang aking kalooban, kundi ang iyo ang mangyari. At hindi ito nangangahulugan na wala tayong mga problema, ngunit magkakaroon tayo ng lakas at karunungan upang harapin ang mga ito, dahil kasama natin siya sa bawat detalye. Kung ang mensaheng ito ay nakaantig sa iyong puso, inaanyayahan kitang manatili hanggang sa katapusan ng video na ito upang sabay-sabay tayong magdasal ng isang espesyal na panalangin na humihiling sa Diyos na gabayan ang bawat hakbang ng ating araw sa kanyang biyaya. At huwag kalimutang mag-subscribe sa channel, ilik ito, magkomento sa kung paano mo hinahangad na isuko ang iyong mga paraan sa Panginoon, at ibahagi ang mensaheng ito upang maabot ang mas maraming tao na nangangailangan din ng banal na patnubay na ito. Naisip mo na ba kung ano ang magiging araw mo kung, bago ka gumawa ng anumang aksyon, huminto ka saglit para huminga lang ng malalim at sasabihing, Panginoon, gabayan mo ako ng iyong biyaya. Madalas tayong nabubuhay sa pagmamadali, tulad ng isang taong nagpapasa ng bigat ng mundo sa kanilang mga balikat, sinusubukang kontrolin ang bawat detalye. Ngunit hindi pa ba tayo nakaranas ng sapat na patunay
na wala tayong kontrol na ito. Ilang beses na tayong nagpumilit sa sarili nating mga paraan at nauwi sa pagod, pagkabigo o pagkabigo. At ilang beses, kahit na hindi natin namamalayan, nang hayaan natin ang Diyos na manguna, ang mga bagay ay naging mas mahusay kaysa sa naisip natin. Ang biyaya ng Diyos ay parang tanglaw na nagbibigay liwanag sa daan, kahit ang gabi ay tila pinakamadilim. Ito ang tumutulong sa atin na magpatuloy kapag sinusubukan tayong maparalisa ng takot. Ito ang dahilan kung bakit tayo nagsisimulang muli kahit na matapos ang mga pagkakamali at pagkahulo. Kapag talagang sinabi nating, Panginoon, patnubayan mo ang aking mga hakbang, hindi lang natin inuulit ang isang magandang parirala. Tayo ay sumusuko, inaamin ang ating pangangailangan para sa Kanya. Sa ganitong pagkilos ng pagpapakumbaba na ang biyaya ay nakakahanap ng puwang upang kumilos. Marahil ay dumaranas ka ng panahon na tila mahirap ang lahat. Mga overdue na bayarin, nasirang relasyon, masamang balita. Madaling mawalan ng pag-asa kapag nakikita lang natin ang mga bagay sa pamamagitan ng ating mga mata ng tao. Ngunit subukang tingnan ang mga mata ng pananampalataya. Magtiwala na ang Diyos ay gumagawa kahit na hindi mo ito nakikita. Isipin kung gaano karaming tahimik na pagpapalaya ang ibinigay niya sa iyo, kung gaano karaming mga pinto ang kanyang isinara, dahil alam niyang walang kapayapaan doon, kung gaano karaming mga tao ang kanyang itinulak palayo upang protektahan ang iyong puso. At kapag huminto tayo para magpasalamat kahit na hindi natin naiintindihan, may makapangyarihang nangyayari. Huminto tayo sa pakikipaglaban sa agos ng buhay at nagsimulang sumunod sa ritmo ng biyaya. Hindi ito nangangahulugan na ang lahat ay magiging perpekto, ngunit nagsisimula tayong maunawaan ang kahulugan kahit na sa mahihirap na sandali. Para bang sinasabi natin, Panginoon, hindi ko man ito nakikita ngayon, nagtitiwala ako na ang iyong mga daan ay mas mataas kaysa sa akin. Tandaan, ang biyaya ng Diyos ay hindi lamang isang malayong konsepto. Ito ay naroroon sa simpleng pagkilos ng pagdilat ng iyong mga mata sa umaga, sa pagkain sa hapag, sa yakap ng taong mahal natin, at maging sa mga hirap na nagtuturo sa atin na higit na umasa sa Kanya. Kapag nakilala mo ito, ang bawat hakbang ng iyong araw ay nagiging isang hakbang ng pananampalataya. At kung sa anumang oras ay nakakaramdam ka ng kahinaan, kawalan ng kapanatagan, o pagod, tandaan ang katotohanan ito. Hindi ang iyong mga merito ang nagpapanatili sa iyong paglalakbay, ngunit ang walang katapusang biyaya ng isang Diyos na nagmamahal sa iyo na hindi kayang gawin ng iba. Binabago nito ang lahat, dahil hindi mo na kailangang lumakad ng mag-isa o pasanin ang bigat ng buhay gamit ang iyong sariling lakas. Kaya, manatili sa amin hanggang sa katapusan ng video na ito upang sama-sama tayong manalangin na ibuhos ng Diyos ang Kanyang biyaya sa bawat detalye ng ating araw. Gayon din, mag-subscribe sa channel, i-like ito, magkomento kung paano mo naramdaman ang direksyon ng Diyos sa iyong buhay, at ibahagi ang mensaheng ito para mas maraming puso ang mapalakas ng parehong pananampalataya. Naisip mo na ba kung ano ang magiging buhay mo kung ang bawat hakbang, bawat salita, at bawat desisyon ay tunay na ginagabayan ng biyaya ng Diyos? Ano kaya ang magiging umaga mo kung, sa pagmulat ng iyong mga mata, bago mo isipin ang tungkol sa mga pangako at problema, ibibigay mo ang iyong buong pagkatao sa pangangalaga ng Ama? Madalas tayong naghahanap ng mabilis na mga sagot at solusyon, ngunit nakakalimutan natin na ang pinakamalaking lakas ay nasa simula ng araw na kinikilala natin na hindi natin kaya ng mag-isa. Ngunit kasama niya, magagawa natin ang lahat ng bagay. Hindi tayo pinalalaya ng biyaya ng Diyos sa lahat ng problema, ngunit binabago nito ang paraan ng pagharap natin sa kanila. Ito ay tulad ng isang hindi nakikitang kamay na umaalalay sa atin kapag tayo ay nanghihina at bumubuhat sa atin kapag tayo ay nahulog. Ang kapayapaan ay dumarating kapag ang pagkabalisa ay sumikip sa ating dibdib. Ito ay ang tapang na lumalabas kapag ang lahat ay tila nahuhulog. At, higit sa lahat,
Ito ang katiyakan na, kahit na sa pinakamahirap na kalsada, hindi tayo mag-isa na naglalakad. Marahil ngayon ay nakatingin ka sa unahan at nakikita ang mga hamon na tila napakabigat, mga bayarin na hindi balanse, mga balitang masakit, mga relasyon na lumalamig, mga pangarap na tila malayo. Ngunit isipin kung ano ang magiging hitsura kung, sa halip na mag-isa, sisimulan mo ang araw na nagsasabing, Panginoon, hindi ko alam kung ano ang naghihintay sa akin, ngunit alam kong sapat na ang iyong biyaya. Sa sandaling ito ng pagsuko ay nagpapakita ang biyaya, dahil ganap na kumikilos ang Diyos kung saan nagtatapos ang ating lakas. Kapag ginawa natin ito, nawawala ang ating takot sa bukas. Nagsisimula tayong matanto na kahit na ang tila isang pag-urong ay maaring maging isang pagpapalaya, na ang tinatawag nating kabiguan ay maaring maging isang aral, at ang mga pintuan na nagsasara ngayon ay maaring magbukas ng mas mabuting landas bukas. Ang Diyos ay hindi kailanman nabigo, at ang mga lumalakad sa ilalim ng kanyang biyaya ay nakatuklas ng ibang paraan ng pamumuhay, na may kaunting pasanin, higit na pagtitiwala, at higit na kapayapaan. Ang sikreto ay hindi sa pagkakaroon ng lahat ng mga sagot, ngunit sa pag-alam kung sino ang pagkakatiwalaan sa iyong mga tanong. Ito ay hindi sa pagiging malakas sa lahat ng oras, ngunit sa pagkilala na kahit ang ating kahinaan ay maaring maging isang lugar ng pakikipagtagpo sa Diyos, dahil doon tayo natututo na higit na umasa sa Kanya. At habang higit tayong umaasa, mas nakikita natin ang Kanyang kamay na kumikilos sa mga detalye na dati ay hindi napapansin. Sa pagtatapos ng video na ito, nais kong isapuso mo ang katiyakang ito. Gaano man kahirap ang landas, gaano man kabigat ang paglalakbay, sapat na ang biyaya ng Diyos. Ito ay hindi kailanman nabigo, hindi ito naantala, at ito ay hindi kailanman nagkukulang. Ito ay sagana, perpekto, at nababago tuwing umaga. Kaya naman, inaanyayahan ko kayong manatili sa amin hanggang sa pinakahuling segundo ng video na ito, na ipagdasal kasama namin ang panalangin ito na aming iaalay sa lalong madaling panahon, na hinihiling sa Panginoon na gabayan ang bawat hakbang ng ating araw ng Kanyang biyaya at awa. Kung ang mensaheng ito ay nagsalita sa iyong puso, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel, i-like ito, magkomento kung paano mo isinuko ang iyong landas sa Panginoon, at ibahagi ang panalangin ito sa sinumang kailangang paalalahanan na hindi sila nag-iisa. Naway ang biyaya ng Diyos ay maging iyong kasama ngayon at magpakailanman.